Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong kumakapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan. At ganoon nga ang nangyayari. At kung umiihip ang hangin mula sa katimugan, ay sinasabi ninyong iinit at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong umunawa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo nauunawaan ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung ano ang dapat ninyong gawin? Kapag ikaw ay isinakdal, sikapin mong makipagkasundo habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ipag-utos ng hukom na ikaw ay ibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga kapatid sa mahal na Poong Jesus Nazareno, marunong po tayo na makaunawa sa mga nakikita natin sa paligid. Kung First Friday o Biyernes, matraffic sa Quiapo. At totoo nga, matraffic. Mahirap makarating sa paroroonan dahil sa traffic. Alam natin yan. Alam natin na kung makulimlim na sa umaga, uulan sa hapon. Alam natin, tama tayo. Alam pa ng mga iba, yung pagtaya sa loto, alam na nila kung ano ang lalabas sa loto, mga numero. Magbibilang. At yan, doon sila nagkakamali. Kasi akala nila, alam nila lahat. At ang masama, yung hindi nila alam na sila'y mamamatay. Nababalitaan nila, ay yung palang 50 years old, namamatay din. Yung palang malakas, namamatay din. Yung palang maganda, namamatay din. Nang biglaan. Yung bata, namamatay din pala. Yung pari, namamatay din. Ay, yung obispo, naglalaro ng basketball, namatay. Mamatay pa rin pala ang obispo. Akala ko hindi namamatay ang obispo. Mali tayo dyan sa mga bagay na ganyan. Na akala natin hindi mangyayari. Alam naman natin na mangyayari. Kaya nga pagka dinala sa ospital, ay, mahaba pang buhay niya. Uuwi rin buhay yan. Yun ang huli niya pagpunta sa ospital. Patay. Mga kapatid, ang kamatayan, talagang
yan hindi po inaasahan na darating. Mahirap pong ulaan yan. Kahit na pari ka, hindi ka maaaring manghula na kung kailan ka mamamatay. Kung obispo, hindi kayang hulaan ang kamatayan. Lahat po tayo mamamatay ng biglaan. Walang kamatayan na hindi biglaan. May kausap mo kahapon, bakit naman ganyan? Hindi mo sinasabi na mayroon ka palang karamdaman, mamamatay ka na pala. Ang ganda-ganda ng usapan natin. Nagkwentuhan tayo, namatay. Mga kapatid, pagka tayo'y mamatay, haharap tayo sa Panginoon. Huwag ninyo sasabihin na pagka namatay tayo, nandun lang tayo sa libingan. Hindi po. Pagka tayo namatay, kasi wala na tayong gagawin, magre-report na tayo. Panginoon, natapos na po yung paggawa ko. Ayan. Mabait ka ba? Mabuti ka ba sa kapwa mo? Opo, mabait po. Sige, pasok sa langit. Kung wala kang mai-report na mabuti, hindi ganun ang hatol. Ang hatol ay parusa. At paparusahan ka ng Diyos dahil sa malaki mong kasalanan, walang hanggan, pagkabilanggo. Ibibilanggo ka sa impyerno. Ayan. Tayo maghanda, mga kapatid, sa kamatayan natin. Lagi tayo nakakabalita na mayroong namamatay. Ako, 84 years old na ako. Maraming 84 years old na namatay. 83, 82, 81. Lahat ng age, mayroon pong namamatay. Nag-birthday ako kahapon, tinignan ko dun sa balita sa Facebook. October 26, namatay si ganito. October 26. 26, ka-birthday ko. Sila man death. Ako, birthday. Pero hindi nangawulugan na ang buhay ko hanggang pa next year. Maaaring bukas na lang po ako. Hindi ko alam. Ang mga pari namamatay din. Mga obispo namamatay din. Mga presidente namamatay din. Mga hari namamatay din. Mga estudyante namamatay din. Lahat tayo ay mamamatay at kung alam natin yan, maghanda po tayo na para hindi tayo hatulan ng masakit sa loob natin na tayo magbabayad. Sana pagka namatay tayo, wala tayong babayaran. Amen.